Sinusulong ni Senador Ping Lacson na panukalang mag-oobliga sa mga anak na tustusan ang kanilang mga may sakit o nagkakaedad ng magulang. At sakaling maisabatas, posibleng makulong o di kaya ipagmultahin ang mga anak na hindi magbibigay ng suporta sa kanilang mga magulang. Saksi si James Velasquez. Hindi raw makalimutan ni Shirley na mahigit 30 taong pagtitinda ng damit sa Divisoria ng kanyang mga magulang na sina Carlito at Digna para lang mapagtapos siya at kanyang kuya sa kolehiyo. Kaya naman ngayon may trabaho na siya naman daw ang nag-aalaga sa kanila. Si mama, minsan sasabihin niya, baka naman pagtanda namin, pabayaan niyo na kami, o kaya lagyan niyo lang kami sa home for the aged, ganyan. Sabi ko, hindi. Talaga yun naman yung time na kami naman yung mag-aalaga sa inyo. Base sa tala ng NSO noong 2007, nasa 5.5 milyon o mahigit 6% ng kabuuang populasyon ng bansa ang mga Pilipinong nasa edad 6 na pupataas. Sa isang hiwalay na pag-aaral, lumabas na mula 1988 hanggang taong 2000. Bumaba ang bilang ng mga nakatatandang nakatira kasama ang kahit isa sa kanilang mga anak. Pero sa panahon ding ito, dumami ang bilang ng mga naninirahan kasama lang ang kanilang mga asawa o di kaya'y mag-isa. Sa kabila ng pagiging malapit ng pamilyang Pilipino, ayon kay Senador Ping Lacson, may mga nakatatanda at may sakit na mga magulang na inaabandona ng kanilang mga anak. Kaya naman itinutulak niya ang Senate Bill 2819 o ang Parents Welfare Act of 2011. Sa panukalang ito, nakasaad na kailangan suportahan ng mga anak ang kanilang mga magulang na hindi na kayang tustusan ang sariling pangangailangan dahil sa edad, sakit o kapansanan. Kung higit pa sa isa ang kanilang anak, paghahatian daw ng magkakapatid ang responsibilidad base sa kanilang kakayanan suportahan ng magulang. At mismo ang magulang, maaaring mag-file ng petition for support sa korte para maobliga ang anak na bigyan siya ng pinansyal na suporta. Kapag umabot ng 3 buwan na walang suportang ibinibigay ang anak sa kanyang magulang sa kabila ng initial support order ng korte, posible siyang makulong ng 1 hanggang 6 na buwan o di kaya pagmultahin ng 100,000 piso. Layo ng batas na ipaalala sa mga anak ang kanilang responsibilidad sa kanilang mga magulang na nagsasakripisyo para masiguro na magkakaroon sila ng magandang kinabukasan. At para sa mga magulang tulad ni Aling Digna, wala nang tatamis pa sa pag-aalaga ng mga anak na kanyang inaruga. Sa panahon ngayon na kami naman yung kanilang inaalagaan, malaking bagay sa isang magulang. Ako si James Velasquez, ang inyong saksi. Pinagmamalaki ng pamilya ng 18 taong gulang na binata sa Sindangan, Zamboanga del Norte ang pagkakahirang sa kanya bilang pinakamaliit na lalaki sa mundo ng Guinness World Records. Umaasa naman ang pamilya niya na magiging daan ang kanyang titulo para matulungan siya sa kanyang kondisyon. Narito po ang report. Bukod sa kanyang ika-18 kaarawan sa mismong araw ng kalayaan, may isa pang ipinagdiwang ang balapaslit na tubong sindangan sa Zamboanga del Norte na si Junray Balawing. Yan ay ang paggawad sa kanya ng Guinness World Records ng pagkilala bilang pinakamaliit na lalaki sa buong mundo. A new world record holder. So John Ray measures 59.93 centimeters. 23.5 pulgada o halos 2 talampakan ang kanyang taas. Mas mataas lang ng kaunti sa mismong sertipiko ng Guinness. Tinalo ni Junray ang pinakahuling record holder na taga-Nepal na may taas na 26 na pulgada. Noong nakaraang taon lang, tampok sa programang Kapuso Mo Jessica Soho si Junray. Pero dahil 17 taong gulang pa lang siya noon, hindi pa ibinigay sa kanya ng Guinness ang titulo. Kaya ang pamilya at mga kababayan ni Junray, laking pasasalamat sa pagkilala ng Guinness. Masaya po kami ngayong araw na to. Proud namin si Junray. Panganay si Junray sa 4 na magkakapatid, pero siya lang ang naiiba sa kanila. Ayon sa kanyang ama, tumigil daw ang paglaki ni Junray bago siya mag-2 taong gulang. Kaya mga magulang ni Junray at ang mismong Guinness umaasang matutulungan si Junray sa kanyang kondisyon sa tulong ng kanyang record. We feel for him because of his size. It's obviously being that size is quite a compromised life. He doesn't live a normal life, but he can still benefit from being a Guinness World Records holder. So let's hope that he does, and let's hope that the gifts come in and he gets the exposure he needs. Dahil sa kondisyon ni Junray, di siya gaano nakakapagsalita at hirap sa paglalakad. Di na rin siya pinag-aral dahil pinagkakaguluhan siya sa eskwela. Sa kabila nito, nangingibabaw kay Junray ang pusong puno ng pasasalamat para sa buhay. Para sa saksi, Chino Gaston, nag-uulat. Saksihan sa aming pagbabalik.
Bagong mala iPad gadget na nilikha bilang pag-alala kay Dr. Jose Rizal. Ibinida sa lalawigan ng Laguna. Balitang hatid ng isang libo. Sama-sama natin balitin sa